Anika's point of view. Hindi na bago sa aking pandinig ang pagpapakasal ng mga mayayaman sa kapwa mayayaman. Ito'y tradisyon na ng pamilyang gustong mapanatili at mas lumabong ang kanilang kayamanan pagdating ng panahon. Kaya naiintindihan ko ngayon ang galit na ipinapakita ng aking amo ngayong kinakailangan nilang maghiwalay ng kanyang nobyo para magpakasal sa isang binatang pinili ng kanyang amang mayor para sa kanya. Hindi ko gustong mawalay kay Gregory. Mahal ko siya. At ganun din siya sa akin, pero bakit niya ako iniwan? Humahagulgol na ang aking amo sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Ngayong araw, iniwan siya ng kanyang nobyo. Matapos si anunsyo sa nakararami na, ipakakasal na siya sa isang binatang businessman. Hindi ko man alam ang buong istorya ng kanilang pagmamahalan. Nakikisimpat siya naman ako kasi hindi rin madali ang kanilang pinagdadaanan. Mabuti't huling araw ko na ngayon sa trabaho ko. Pagkatapos ng 2 taong personal maid ng anak ng mayor, nag-resign na rin ako para tumahak ng bagong karir sa aking buhay. Sa loob ng 2 taon, natiis ko ang iba't ibang pag-uugali ni Madam Lady Grace. Pati ang relasyon nila ng binatang si Gregory ay nasaksihan ko rin. Kasi minsan, ako pang tutulong sa kanila para lang magkita sila. Ako itong nakikipagkita sa lalaki para sabihin gusto siyang makasama ng aking amo. Sekreto lang kasi ang kanilang relasyon dahil hindi matatanggap ng mayor ang lalaki niya kung sakasakali. Hindi kasi mayaman itong si Gregory, pero aaminin ko na may itsura. Kaya siguro baliw na baliw ang aking amo kahit ilang buwan pa naman sila. Gusto ko siyang makita ulit, Anika. Tulungan mo ko. Huling araw mo naman na rin dito sa trabaho ngayon, di ba? Kahit ngayon lang. Puntahan mo si Gregory at sabihin mo sa kanya na gusto ko siyang makita. Madam, pwede mo naman siyang tawagan, di ba? Binlock niya na ako. At mas lalong lumakas ang hagulgol niya sa loob ng kwarto. Napabuntong hininga na lamang ako. Kaya ayokong umiibig eh. Masasaktan at masasaktan ka lang. Noong huli akong umibig sa isang lalaki, danas kong nararanasan ngayon ni Madam Lady Grace. Ang pinagkaiba lang namin, siyang ikakasal ngunit sa kaso ko, yung ex kong ikakasal. Kaya napilitan akong iwan siya para sa ikabubuti niya. Nakamove on na rin naman ako. Wala na rin akong balita doon kasi umalis ako matapos kong makipaghiwalay. At nagtrabaho bilang personal maid ni Lady Grace. Sige na, Anika. I'll pay you more. Gusto ko lang talagang makita si Gregory. Mabuti na lang talaga't huling araw ko na ito bago ko aalis sa pamamahay na ito. Kaya't napagdesisyonan ko na pagbigyan na lang ang aking amo sa huling pagkakataon. O sige, tutulungan kita. Napangiwi na lamang ako nang yakapin ako ni Madam. Bumabait talaga siya kapag nasasaktan. O pag may kailangan siya, kaya't pagbibigyan ko na lang siya para hindi siya atakihin sa puso sa sobrang lungkot. Pinuntahan ko si Gregory, ang dating nobyo ng aking amo sa kanilang bahay. Kumatok ako sa bakal na gate ng ilang beses bago ako napagbuksan. Bumungad sa akin si Gregory na ngayon ay gulong-gulo ang buhok. Ano? Huminga ako ng malalim. Gusto kang makita ni Madam Lady Grace. Sabihin mo sa amo mo na hiwalay na kami. Hindi pa ba yun malinaw sa kanya? Isasara niya na sanang pinto ngunit pinigilan ko yun. Siguro hindi malinaw sa kanyang dahilan kaya gusto niya makipagkita. Huling araw ko na sa trabaho ko bilang personal maid niya, Mr. Gregory. Ayoko makialam sa inyong dalawa pero dahil utos niya ito, kailangan kong sundin. Umigting ang kanyang panga. Hindi ako nakakabuti sa kanya. Mapapahamak lang ang buhay niya. Mas maganda kung magpapakasal na siya sa lalaking ipinari sa kanya. Bakit naman mapapahamak ang buhay niya kung kayo pa rin? Hindi mo ba mahal ang amo ko, Mr. Gregory? Para bitawan mo na lamang siya ng ganun-ganun lang? I mean, hindi mo ba siya ipaglalaban at pipigilan yung maikasal sa iba? Kasi yun ang mga nababasa ko sa libro at natatanaw ko sa mga palabas sa Pilipinas. Na kapag ipinagkakasundo sa ibang babae, lalaban ng lalaki para lang hindi ito matuloy. Pero hindi naman to palabas. Ito'y katotohanan kaya't hindi na dapat akong mag-expect na gagawin yun ni Gregory para kay Madam Lady Grace. Wala akong kakayahang ipaglaban siya kaya mas maganda kung umuwi ka na lang, Anika.
Malamig niyang wika saka ako pinagsarhan ng gate. Tinawagan ko si Madam Lady Grace nang makaalis ako sa bahay ni Gregory. Nakaupo ako ngayon sa waiting shed habang naghihintay ng masasakyan. Gabi na kasi at malayo ang lugar ng nobyo ni Madam. Hindi rin gaano kadami ang pampasaherong bus o taxi kasi hindi naman maraming tao rito. Pinagsarhan niya ako ng gate, Madam. Ayaw niyang makipagkita sa'yo. Balita ko kay Madam sa tawag. What? Ang gusto niya magpakasal ka na lang sa lalaking ipinari sa'yo. Narinig ko ang kanyang pagsinghap. Yun lang bang sinabi niya? Oo, yun lang. Natahimik siya. Tapos ng trabaho ko sa'yo, Madam. Hindi ko alam ang estado ng puso mo pero sana makamtan mo ang kapayapaan dyan sa puso mo. Huwag kang maghahabol sa taong hindi ka kayang ipaglaban. Whatever! Inis niyang wikat ibinaba ang tawag. Napabugan na lamang ako ng hangin at ibinaba ang aking cellphone. Ngayong tapos ng trabaho ko, babalik ako sa bahay ni Mayor para kunin ang aking mga naiwang gamit. Uuwi muna ako sa amin para magbakasyon at pagkatapos kong magpahinga, hahanap ako ng panibagong trabaho. May biglang huminto na pampasaherong taxi sa tapat ng waiting shed. Napatayo ako mula sa pagkakaupo at nakaramdam ng kaginhawahan sa aking puso dahil natapos na rin ang aking paghihintay. Lumabas ang isang lalaking mataba at lumapit siya sa akin. Boyfriend mo si Gregory, di ba? Ang pamangkin ko? Kumunot ang noo ko sa kanyang tanong. Po? Ikaw yun eh. Yung madalas kong nakikitang kasama ni Gregory, ang anak ng mayor. Ha? Hindi po. Sumama ka sa amin. Kailangan namin ng pera kahit manghihingi tayo sa mayaman mong tatay. Po, nagkakamali po kayo. Tinakpan ng matabang lalaki ang aking bibig at lumabas ang isa pang lalaki sa taxi. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba at takot. Sinubukan kong magpumiglas ngunit biglang may sumuntok sa aking tiyan na nagpawala halos ng aking lakas. Agad nilang tinakpan ng bibig ko ng duct tape at agad ipinasok sa taxi. Narito na ako ngayon sa isang liblib na lugar. Nasa may labas lang kami at sa likod ko, isang maliit na kubo. Nakaupo ako ngayon sa isang silya. Nakatali ang aking kamay sa likod at ang aking paa. Ang aming lugar, pinapalibutan ng malalaking punong kahoy. Kaya ang tingin ko nasa gitna kami ng isang kagubatan. Malayo sa sibilisasyon. Wala nang takip ang aking bibig kahit malaya na akong nakagagawa ng ingay. Sino kayo? Palayain niyo ako! Sigaw ko sa dalawang matatabang lalaki na sinisilaban ng kahoy na nagsisilbing ilaw namin sa gitna ng gabi. Mga tiyuhin kami ng pamangkin naming si Gregory. Gregory? O diba anak ka ni Mayor? Nobyo mong pamangkin namin. Ngumisi ang isa. Hindi ako anak ng Mayor, nagkakamali kayo. Huwag kang ang magsinungaling. Kita ka namin eh. Kinikita mo si Gregory kanina, di ba? Gaya ng madalas yung ginagawa. Ha? Hindi. Huwag ka nang magsinungaling kung hindi susunugin ko yung mukha mo rito. Wika ng isa sabay turo sa mga kahoy na may apoy na. Lumapit sa akin ng isa at ipinakita sa akin ang mga litrato kung saan nakikipagkita ako kay Gregory. Hindi ito isang beses lang kung hindi ilang beses. Nagkakamali kayo. Nakikipagkita lang ako kay Gregory dahil inuutusan ako. Deny ka pa. Huwag kang magsisinungaling sa amin kung ayaw mong bangkay ka na makabalik. Akala mo ba ililigtas ka ni Gregory dito? Naku, kasabot namin yun. Inutusan namin yun na juwain ng anak ng mayor para mahututan ng pera. Hanggang ngayon wala pa rin kaming natatanggap kahit ilang buwan na nakalipas. Kaya dinukot na lang namin para direkta ng pera, di ba? At naghalakaka ng dalawang mataba. Unti-unti kong napagtantong lahat. Ang mga lalaking ito ay tiyuhin ni Gregory. Alam ni Gregory na masamang taong tiyuhin niya. At ginirlfriend niya si Madam para manghuthot ng pera. Pero wala naman siyang nakuha. Base sa mga kwento ni Madam sa akin, hindi naman ganun si Gregory. Bigla ko tuloy na alalang sinabi ni Gregory sa akin kanina. Hindi ako nakakabuti sa kanya. Mapapahamak lang ang buhay niya. Mas maganda kung magpapakasal na siya sa lalaking ipinari sa kanya. Napasinghap ako sa napagtanto. Naglahad ng cellphone ng isang lalaki. Ibigay mo ang numero ng papa mo para tawagan namin. Alam kong nasasaktan ka na ngayon kasi nalaman mong katotohanan hindi ka totoong mahal ni Gregory. Utusan lang namin yun. Kaya hindi ka nun ililigtas. Kaya alika na. Ibigay mong numero ng mayor para makahingi kami ng pera. Ang tanga naman ng mga mandurukot na ito. Hindi man lang ba sila nag-research tungkol kay Lady Grace?
Sa bagay, pribadong babae si Madam. Sikreto nga lang sila ni Gregory kaya madalas akong nagpupunta para pagtagpuin silang dalawa. Hindi nga akong anak ng mayor. Pagtanggi ko ulit. Ang tatanga nyo? Ang lalaki nyong tao ang tanga nyo. Sayang na ang bigat nyo kung tatanga-tanga kayo. At isa pa, nasa langit ng papa ko. Paano natin siya makukontak doon? Bigla niyang hinilang buhok ko at tinutukan ako ng baril sa noo. Doon ako natahimik at napagtanto na totoong nasa kapahamakan na ako. Ibigay mo ng numero ng mayor. Di mo ibibigay, sasabog yung utak mo. Sige, ibibigay ko na. Huminahon siya at ibinaba ang kanyang baril. Binitawan niya rin ang aking buhok at umatras siya. Sige, anong numero niya? 0, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigurado ka bang kay Mayor to? Tumango ako. Oo, sigurado ako. Ngumisi siya at tinawagan ito. Hindi ko maiwasang mapalunok. Nilingon kong kamay ko na hindi makawala sa higpit ng pagkakatali. Nagring ang numero na aking ibinigay. Sumagot agad ito kaya't kinabahan ako lalo. Hello? Hello, Mayor. Ikaw ba yan? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa dahil nagmamadali kami. Nasa amin ang anak mo. Kung gusto mo siyang mailigtas at maibalik ng buhay, kailangan mo kaming bigyan ng 500,000. Napapikit ako nang bigla siyang batukan ng kasama niya. Nang tingnan ko ulit, nagsalita ng isa. Anong 500,000? Ang lit naman yan. Gawin mong 1 million. Sabihin mo 1 million. Mahinang wika ng lalaki. Tumikhim ang isa pa at nagpatuloy sa pagsasalita. 1 million pala. 1 milyon kapalit ng buhay ng anak mo. Bibigyan ka namin ng ilang oras, Mayor, kasi kapag hindi mo ibibigay, bangkay mo nang makikita ang nag-iisa mong anak. Hello? Pulis ito. Tinetrace na namin ang lokasyon nyo. Namilog ang mata ng dalawa at hindi makapaniwalang tiningnan ako. Agad niyang ibinaba ang cellphone at lumapit sa akin para sakalin ako. Minura niya ako at gigil na tiningnan. Walang iya ka? Numero yun na pulis? Hindi naman kasi ako anak ng mayor, kaya wala akong ibibigay. Mas lalo niya akong sinakal. Halos lumuwa na mga mata niya sa sobrang panggigigil. Kung ganun, pamamatay ka na lang. Wala ka naman palang silbi. Ililibing ka na lang namin dito. Halos mawalan na ako ng hininga sa kanyang ginawa. Ang akala ko katapusan ko na talaga. Pero bigla na lang may lumipad na kawali sa ulo ng sumasakal sa akin. Kaya't nabitawan niya ako at napaatras. Paglingon niya, kaldero naman ang sumalubong sa kanyang mukha. Kaya't tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Habang nire-recover ko pang sarili ko mula sa pagkakasakal, nagpalingalinga ng isang lalaki na siyang natira na lang. Nilabas niya na ang kanyang baril ngunit natapon ito nang natamaan ng kanyang kamay ng sandok. Napakurap-kurap ako. Saan galing yung mga yun? May nagluluto ba rito? Hindi pa nakontento at panibagong kaldero naman ang lumipad sa lalaki. Kaya natumba rin ito sa lupa bago nagpakita ang salarin. Nanlaki ang mata ko nang makita si Gregory. Agad siyang lumapit sa akin at kinalas ang tali ko sa paa. Humihinga pa ang mga binato niya ngunit hindi makatayo sa sobrang sakit. Pero nakita siya ng isa niyang tiyuhin. Hayop ka, Gregory! Traitor ka! Hindi niya ito pinakinggan at agad akong binuhat na parang sako matapos makalas ang tali sa aking paa at tinakbo palayo. Gregory! Bumalik ka rito! Tinakbo ni Gregory ang kagubatan habang buhat-buhat niya ako. May flashlight sa kanyang noo kaya't hindi madilim ang aming dinaraanan. Hindi ako nakapagsalita sa gitna ng kanyang pagtakbo at hinayaan lang siya na buhatin ako. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming ganoon bago kami nakarating sa may madilim na kalsada. Ibinaba niya ako sa lupa at napaupo siya. Hingal na hingal. Mga tiyuhin mo talaga yun? Hindi niya ako sinagot at tumingala lang sa kalangitan. Hingal na hingal pa rin at pawisan. Ang akala nila anak ako ng mayor at may sinasabi sila sa akin na ginawa mo raw ang anak ni mayor para makahuthot ng pera. Kaya pala napakadali mong hiwalayan si madam kasi hindi mo pala siya tunay na gusto. Doon na siya napatingin sa akin. Totoo ba yun? Oo, totoo yun. Napakurap-kurap ako. Anong klaseng tao ka? Masamang tao. Tumayo siya.
Kaya ako hiniwalayin si Lady Grace nang malaman ko na ikakasal na siya para hindi na siya mapahamak. Alam ko ang plano ng tiyuhin ko. Hindi ko na ibigay sa kanilang pera kaya silang kukuha. Kaya nakikipaghiwalay na ako sa kanya para hindi na siya mapahamak. Pero ako tong napahamak. Ani ko, sana mahuli na sila ng pulis. Hindi yun, makakatakas yun. At dahil pumalpak sila, ako nga habulin nila. Niligtas kita pero kapalit nun, kaligtasan ko. Galit na galit ang mga tiyuhin ko ngayon at hindi yun titigil hanggat hindi ako mahahanap. Kaya dapat suklian mo ang pagliligtas ko sa'yo. Itago mo ko. At bakit ko gagawin yon? Kasi niligtas kita. Pwede naman kitang hayaan na lang dun pero niligtas pa rin kita. Kaya ngayon ako naman ang iligtas mo ngayon. Itago mo ko. At paano naman kita itatago, Aber? At teka nga, saan pala galing yung mga kaldero at kawali na binato mo? Dala mo ba yun? Ninakaw ko lang. Hindi ako makapaniwalang tiningnan siya. Hindi ko akalaing nahulog si Madam sa ganitong klase ng lalaki. Magre-report ako sa mga pulis. Madadamay ako kapag ire-report mo sa pulis. Bakit? Pwede nilang sabihin na kasabwat ako. Kaya wag mong gawin yun. So parang wala na lang yung pangit na naranasan ko kanina? Hindi mo alam kung gaano ko katakot noon tapos pipigilan mo ko? Natahimik siya. Magre-report ako. Nagsimula na akong maglakad sa madilim na kalsada. Nakatali pa rin ang aking kamay sa likod pero dahil malaya na ang aking mga paa, malaya na rin akong nakapaglalakad. Kaso, ilang hakbang pa lang ang aking nagawa. Nagulat ako nang bigla akong bumaliktad. At may mabilis na tumakbo. Nataranta ako nang makita ko kung sinong humahabol sa amin. Gregory! Bumalik ka dito! Napasinghap ako't napatingin sa bumubuhat sa akin na ngayon ay tinatahak muli ang kagubatan. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Nananalangin na sana hindi kami mahuli ng tiyuhin niya. Pero bigla na lang napahinto sa pagtakbo si Gregory nang wala na kaming madaanan at nasa harapan namin ay ang bangin na kung hindi pa siya huminto, baka dediretso kami ron. Gregory! Napasinghap ako sa narinig. Nilingin to ni Gregory at nakita namin ang dalawang mataba. May bukol na sa noo ang isa at ang isa naman puno ng dumi mula sa puwet ng kaldero ang pagmumukha. Tiyuhin mo ba talaga yung mga yan? Hindi mo kamukha Napaka-comment tuloy ako. Gregory! Bakit mo nililigtas yung babaeng yan? Anak yan ng mayor, di ba? Sabing hindi nga ako anak ng mayor, Gregory. Sabihin mo nga sa kanila na hindi ako yun. Nagkakamali lang sila. Maid ako ng anak ng mayor. Natigilan ng isa. Gregory, magsabi ka nga ng totoo. Hindi ko akalaing tatraydorin mo kami. Sa simula pa lang alam ko na hindi mo talaga gagawin. Kaya wala kang madala-dalang pera. Tiyo, hindi siya anak ng mayor. Kasambahay siya ng anak ng mayor. Pagtatama ni Gregory. See? Hindi nga ako Ibaba mo nga ako, Gregory. Nang ibinaba niya ako, taas noo kong tiningnan ng dalawa. Nagkamali kayo sa pagdukot. Hindi ako anak ng mayor. Hindi kayo naniniwala sa akin. Anong akala mo? Porket nagkamali kami, palalagpasin namin to? Napaatras ako nang humakbang ng isang beses ang isa sa mataba. Binigyan mo kami ng numero ng pulis. Walang hiya kang babae ka. Di namin to palalagpasin. Humakbang muli siya kaya't napaatras ako ngunit natigilan ako nang makita na mahuhulog na ako kung hahakbang pa ako. Namutla ako. Wala na kayong aatrasan. Gregory, bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo sa amin ng babaeng yan. Magkaroon ka naman ng utang na loob. Napatingin ako kay Gregory na ngayon ay mariin ang nakatingin sa kanyang mga pangit na tiyuhin. Hanggang ngayon, nahihiwagaan pa rin ako kung paano naging tiyuhin niya mga matatabat pangit na ito. Sobrang layo na itsura niya sa mga tiyuhin niya. Parang inampun lang siya. Oo nga, Gregory. Wala ka naman talagang planong traidorin kami, di ba? Pamilya mo kami, kaya sundin mo kami. Ibigay mo sa amin ng babaeng yan dahil ipapahamak tayo niyan. Hinawakan ni Gregory ang aking kamay na nakatali, kaya't napatingin ako sa kanya. Anong gagawin mo? Ibibigay mo ko? Hindi siya nagsalita't hinila ko papatungo sa mga tiyuhin niya. Nagsimula na akong magpumiglas para lang hindi ako mapunta sa mga lalaking yon. Nang bigla niya akong binuhat at tumakbo patungo sa bangin. Baliw ka ba? Huwag kang tumalon!
Napapikit na lang ako at humawak ng mahigpit sa kanya nang tumalon si Gregory sa bangin. Kasama ko at bumagsak kami sa dagat. Ubo ako ng ubo nang makaahon ako sa batuhan. Basang-basang buo kong katawan at paulit-ulit akong umuubo dahil sa tubig na pumasok sa akin. Akala ko katapusan ko na. Nakita ko ng impyerno sa imahinasyon ko. Kaya akala ko imposible. Wala na ring tali ang aking mga kamay. Mukhang nakalas. Nagpalingali nga ako. Ako lang mag-isa rito. Nasaan ang lalaking yun? Kinabahan ako't napatayo. Gregory? Nag-echo ang aking boses sa buong lugar. Wala akong nakikitang tao o bahay. Parang ako lang mag-isa sa lugar na ito. Hindi ko alam kung saan kami tumalon. Basta't napadpad na lang ako rito. Gregory! Tinakbo kong batuhan. Kahit masakit sa paa, ininda ko kasi kailangan kong hanapin ang lalaking yon. Gregory! Sobrang kaba at takot na aking nararamdaman. Lumalabo na ang mga mata ko dahil sa luha na nagbabadya. Hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Ang daming nangyari sa huling araw ng trabaho ko. Hindi ko inaasahan. Napahinto ako sa pagtakbo nang makita kong isang lalaki na nakahiga na sa may buhangin at may seaweeds pang katawan. Napasinghap ako't agad tinakbo. Gregory! Agad akong lumuhod paglapit ko sa kanya at yumuko sa kanyang dibdib para tingnan kung humihinga pa ba siya. Hindi ko narinig dahil sa sobrang kaba kaya't sinubukan ko siyang i-CPR. Please, gumising ka dyan, hindi ka pwedeng mamatay. Naiiyak ko nang sabi. Akma na sana akong yuyuko sa kanyang labi para muli siyang i-CPR nang makitang dilat na ang kanyang mga mata. Napaatras ako sa matinding gulat. Anong ginagawa mo? Ahalikan mo ba ako? Bumilis ang tibok ng puso ko habang tinitingnan siyang bumangon paupo. Ang akala ko wala kang malay. Hindi kita hahalikan. CPR yun. Napahawak siya sa noo niya. Natutulog lang ako. Kita mo namang wala ka ng tali, di ba? Sino bang magtatanggal niyan? Natahimik ako. Oo nga naman. Tumayo na siya kaya't napatayo na rin ako. Ano nang plano mo? Binalingan niya ako. Saan pa ba? Magtutungo sa mga tiyuhin ko. Bakit hindi na lang natin sila isumbong? Hindi yun magiging madali. Madadamay pa ako kapag nahuli sila. Dito na tayo maghihiwalay. Magtago ka rin kasi galit din sila sa'yo. Pasensya na kung nadamay ka rito. Hindi ko gustong ginagawa nila. Kaya ako sila tinraidor. Nagsimula na siyang maglakad palayo sa akin. Tiningnan ko ang kanyang tinatahak. Nilingon ko rin ang likuran ko. Hindi ko alam kung nasaan ako. Sumama ka na lang sa akin. Doon ka na lang sa amin magtago. Sukli ko dahil sa pagliligtas mo sa buhay ko. Ani ko na nagpatigil sa kanya. Nilingon niya ako. Sumama ka sa akin. Doon sa isla namin. Uuwi ako ron. Hindi ako magsusumbong para sa'yo. Pero bago tayo umuwi, kailangan muna nating magpakasal. Namilog ang kanyang mga mata sa sinabi ko. Ha? Kahit peke lang para hindi magtakang mama ko kung bakit kita kasama. Kailangan nating magpanggap na kasal eh. Yun lang magagawa ko para payagan ka ron kasi asawa kita. Nagtagal ang tingin niya sa akin. Ano nang sagot mo? Payag ka ba? Medyo kabado kong pagkakatanong. Pagkatapos kong maging girlfriend ng anak ng mayor, magiging asawa naman ako ng personal maid niya. Grabe naman yun, dami ko namang racket sa buhay. Namilog ang aking mga mata. Magkaiba to kasi para rin naman to sa'yo. Hindi mo ako mahuhututan kasi wala naman akong pera. At hindi kita type, huwag ka mag-alala. Gumisi siya. Sabi mo yan ha? Oo, tara na. At nag-iwas na ako ng tingin sa kanya. Dinala ko sa isla si Gregory. Sobrang layo ito mula sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. Kaya imposibleng mahanap kami ng tiyuhin niya. Ang layo rito sa isla namin. Bukod ron, mahigpit din ang lider ng lugar namin lalo na sa pagpasok ng mga hindi taga-isla. Kaya kailangan kong pikein itong pagpapakasal ko kay Gregory nang makapasok siya. Martin, apelido mo yan? Tanong ko sa kanya matapos naming magpagawa ng peking marriage certificate at iba pa. Nasa bangka na kami, malapit nang makarating sa amin. Oo. Sagot niya habang nakatingin siya sa papalapit na dalampasigan. Anika Martin? Basa ko sa pangalan ko sa marriage certificate na may apelido niya.
Napangiwi ako saka inilagay na sa envelope ang hawak ko. Kailangan nating magpanggap na mag-asawa talaga tayo. Kaya't hahayaan kitang yakapin ako. Hawakan ako sa kamay at higit sa lahat, halikan ako pero sa pisngi lang. Bawal sa labi. Umangat ang kanyang kilay. Bakit bawal? Hinalikan mo nga ako nung... CPR yun, giit ko. Basta yun na yun, kung gusto mo magtago rito, galingan mo yung acting mo. Naramdaman kong pagkabog ng aking puso. Kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung uubra ba ito kay mama. Ngayon lang muli akong umapak rito matapos ang 2 taon, kaya sana naman paniwalaan niya ako. Pagdating namin sa dalampasigan, humawak ako sa kamay ni Gregory. Napatingin siya sa akin kaya't nilakihan ko siya ng mata. Start ng ating acting, galingan mo ah. Dapat magustuhan ka ni mama. Hindi ko binitawan ng kanyang kamay habang naglalakad kami patungo sa amin. Nakilala ako ng iba nang nadaanan namin kaya't napahinto ako para lang batiin sila. Magandang araw po. Anika, kamusta ka na? Ang ganda mo na. Sino yung kasama mo? Boyfriend mo? Asawa ko po. Nalaglag ang kanyang panga. Ha? May asawa ka na? Opo. O sige po, aalis na po kami. Umalis na kami ron para hindi na kami dumugin pa ng mga tanong. Kaya pagdating namin sa amin, nakahinga ako ng maluwag. Huminto kami at hinarap ko si Gregory. Basta ito, maging magalang ka kay mama. Ipaniniwala mo sa kanya na mag-asawa tayo. O sige. Kinatok kong pinto ng aming bahay. Narito pa rin ang kaba sa aking puso. Ilang sandali, binuksan ni mamang pinto. Ako ang bumungad sa kanya kaya't ngumiti ako. Hello mama! Namilog ang mga mata ni mama. Anak! Agad niya akong niyakap sa sobrang tuwa at pinasadahan niya ako ng tingin. Bakit hindi ka nagsabing uuwi ka? Tamang-tama, nandito si... May kasama po ako mama. Natigilan si mama nang biglang nagmano sa kanya si Gregory. Gulat na gulat ang kanyang mga matang tinignan ng binata. Sino ito? Anika? Ako po si Gregory Martin. Asawa po ako ni Anika. Napasinghap si mama sa narinig at napahawak sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung bakit ganyan siya makapag-react pero kalaunan, nalaman ko rin kung bakit. Tita, sino po pala yung kumatok? Ayos ka lang? Unti-unting kumuyom ang aking kamao nang makita ko si Sherwin, ang dating nobyo ko. Kita ko ang gulat sa kanyang mata nang makita ko. At lumipat din ang kanyang tingin kay Gregory na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Sobrang awkwardness ang aking nararamdaman ngayong nasa iisang lugar kami ng dati kong nobyo na si Sherwin. Mahigpit ang hawak ko sa kamay ni Gregory habang nakatingin sa ex ko na nagpaalam na kay mama. Hindi ko alam kung bakit siya nandito. Sa pagkakaalam ko, kasal na siya tapos bigla siyang nandito? Nang makaalis ng lalaki, tiningnan ko si mama. Binisita lang niya ako, Anika. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ako nga itong dapat na magtatanong sa'yo eh. Kasal ka na? Totoo ba yun? Oo, at dito na kami titira ng asawa ko. Talaga? Nasaan ang marriage certificate ninyo kung ganon? Ni hindi mo man lang sinabi na nagka-boyfriend ka pala tapos ngayon kasal ka na? Hindi mo man lang sinabi sa akin ang lahat ng ito, Anika. Aatakihin talaga ako sa puso nito. Kaya nga kami umuwi kasi sasabihin ko sa'yo. Bakit ka nagpakasal? Buntis ka ba? Hindi. Mahal lang namin ang isa't isa kaya kami nagpakasal, okay? Tiningnan niya si Gregory at sinuri ito. Tumangu-tangu siya. Hindi na rin masama. Kahit kailan ang galing mo talagang mamili, ano? May mga itsura lahat ng nakakarelasyon mo. Kung makakalahat ka naman, mama, parang marami akong pinatulan. Si Sherwin lang naman ang ex ko. Bakit ka nga niya binisita? Pwede ba natin niyang ikwento nandito ang asawa mo? Agad kong niyakap sa braso si Gregory. Hindi seloso itong asawa ko kaya't mas maganda kung sasabihin mo na. Huminga ng malalim si mama bago siya nagsalita. Bumalik si Sherwin sa isla kasi annulled na sila ng asawa niya. Napasinghap ako sa narinig. Hindi raw sila nagkakasundo kaya last year nagpa-annul sila. Ngayong taon lang napawalang bisa. Bumisita siya kasi nagsorry siya sa akin, anak. Kasi nga naghiwalay kayo. Gusto niya sanang sumubok ulit kung papayag ka. Pero may asawa ka na hindi na pwede yon. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Naku, hindi na po talaga pwede. Mas pogi pa naman ako ron.
Ni Gregory na nagpatawa kay mama. Ngunit ako, hindi ako natawa. Walang nakakatawa sa pagpunta ni Sherwin dito. At sana wag na siyang bumalik kasi tahimik na ang buhay ko. Kahit naman single ako, ayoko nang bumalik kay Sherwin. Lalo na't may mata pobre siyang pamilya. Hindi magandang naging hiwalayan namin at ayoko na yung balikan pa. Mabutit na kumbinsi ko si mama na mag-asawa na talaga kami ni Gregory. Kaya hindi niya na kami inusisa pa. Pero dahil mag-asawa nga kami, iisa lang din ang kwarto namin. Kaya wala akong choice kung hindi patabihin siya sa kama ko. May ex ka pala na ikinasal na sa iba? Tanong ni Gregory nang ayusin kong higaan namin. Oo, na-arrange marriage. Mayaman yun. Iniwan ko lang para lang maikasal siya sa nakalaan sa kanya. Mahal mo pa? Umiling ako. Hindi na, matagal na rin naman yun. Pero ngayon, gusto niya makipagbalikan sa'yo, tatanggapin mo ba? Hindi. Bakit? Naihampas ko sa kama ang unan at tiningnan siya. Kasi wala na at isa pa mag-asawa na tayo. Mas importante itong ginagawa natin, okay? O baka naman gusto mong mahanap tayo ng tiyuhin mo. Kaya galingan mo dyan. Hindi ko nababalikan si Sherwin kahit hiwalay na sila ng asawa niya. May mga bagay na hindi na dapat binabalikan. Seryoso ako ron. Matagal nang wala sa puso ko si Sherwin. At hindi ko na dapat balikan kasi maayos na ang puso ko mula sa pagkakadurog. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Gregory's point of view. Hindi ako nakatulog sa unang gabi ko sa pamamahay ni Anika. Yun ay dahil iniisip ko pa rin ang pagtalikod ko sa dalawa kong tiyuhin na minsan ding naging magulang ko. Ang kumupkup sa akin nang iwan ako sa kalye ng asawa ng aking ama noong bata pa ako. Ang dalawa kong tiyuhin ang kumupkup sa akin, nagpaaral sa akin. Ngunit nang namulat na ako, pinagawa naman nila sa akin ang mga bagay na ayaw ko. Ang magnakaw, ang mangakit, at iba pa na madali ang pera para sa kanila. Kaya ang pagtalikod sa kanila ay isang desisyon na matagal ko nang pinag-isipan. Mula nang inutusan ako na akitin ang anak ng pinakamayamang mayor sa bayan, nagdalawang isip ako. Hindi ako kailanman nagkagusto kay Lady Grace. Pero itinuloy ko ang plano dahil nagbabaka sakali akong mawawala rin ang konsensya ko. Pero nagkagusto ako, hindi sa babaeng pinapaakit sa akin, kung hindi sa maid ni Lady Grace na palaging pumupunta sa akin, makipagkita lang sa amo niya. Kaya inakala ng tiyuhin ko na si Anika ang anak ng mayor, kaya nila ito dinukot. Napahilamos na lamang ako sa aking muka't bumaling sa katabi ko na ngayon ay mahimbing na ang kanyang tulog. Napatingin ako sa kanyang palapulsuhan. Naroroon pa rin ang bakas ng tali ron. Namumula pa rin. Huminga ako ng malalim at saka lumabas ng kwarto para magpahangin sa labas. Kailangan ko itong gawan ng paraan. Hindi pwedeng habang buhay na lang ako magtatago. Hindi pwedeng takasan ko na lang lagi ang mga tiyuhin ko. Hindi ko rin pwedeng iwan si Anika dahil baka mahanap siya ng dalawa. Galit pa naman to dahil muntik na silang mahuli ng pulis dahil sa kanya. Iho, hindi ka pa ba matutulog? Gulat ako sa biglaang pagsulpot ni Tita Ana, ang ina ni Anika. Hindi po ako makatulog eh. Normal lang yan, bago ka lang kasi rito. Kapag nagtagal masasanay ka rin. Nagtagal ang tingin ko sa kanya. Alam mo, may kamukha ka. Talaga po ba? Artista po ba? Natawa siya. Ikaw ha, hindi na ako nagtataka kung bakit ka pinakasalan ng anak ko. Ang hilig mong magbiro. Hindi ganun ang dati niyang nobyo. Masyadong seryoso. Sino po? Yung bisita niyo? Oo. Ayos lang naman ang batang yun pero hindi sila bagay ng anak ko. At saka matapobre ang mga magulang nun. Natahimik ako. Pero alam mo may kamukha kang talaga. Sino po? Si George Zulueta, yung businessman. Nagpunta na yun rito kasi bibili daw ng lupa. Magkamukha talaga kayo eh. Parang mga siyang tatay. Hindi na ako nakapagsalita. Sumama ang timpla ko. Ayos ka lang ba, iho? Ayos lang naman po. May malalim lang pong iniisip. Kung tungkol man ito sa pag-aasawa, huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Gagabayan ko kayong dalawa. Gusto kong sumaya palagi ang anak ko eh. Pinili ka niya kaya't sigurado akong naghilom na ang sugat niya mula sa lalaking yon. Kinaumagahan, maaga akong nagising dahil tumulong ako sa ginang
sa pagluluto ng agahan. Medyo may katandaan ng ina ni Anika at mag-isa lang siya rito bago kami nagpunta dito. Ako na po. Ani ko nang kukuhanin niya na sana ang kahoy na gagamitin niya sa pagluluto. Nakakatuwa ka naman. Marunong ka bang magluto, iho? Opo, marunong ako. Ano bang alam mong lutuin? Si Anika mahilig yun sa pagkain. Baka magustuhan niya mga luto mo. Marami po. Depende rin po kung anong meron. Sumama ka na lang sa akin. Punta tayo sa merkado, iho. Sa may isdaan. Baka may maisipan kang lutuin. Sumama ako kay tita sa palengke. At dahil bagong salta ko, pinagtitinginan ako ng mga tao. Aba! Sino yung kasama mo, Ana? Ang gwapo ah. Tanong ng tindera nang napadpad kami sa kanya. Tiningnan ko ang mga tinda niyang isda. Mukhang bagong kuha pa ito. Ah! Asawa ito ng anak ko. Ha? May asawa na pala si Anika? Oo, ang gwapo, diba? Napatingin sa akin ng tindera. Ngumiti ako sa kanya. Oo, gwapo nga. Nakakagulat naman. Ang akala ko magkakabalikan sila ni Sherwin. Hiwalay na si Sherwin sa asawa niya eh. Nako, hindi na yun mangyayari. Masaya ng anak ko sa asawa niya. Parang ang sarap pala sa pakiramdam na boto sa yung ina ng babae. Kahit hindi naman tutunay. Napapangiti ka na lang talaga. Pero bumalik si Sherwin dito para sa anak mo, hindi ba? Nagpunta nga sa inyo eh. Oo, pero hindi naman pwedeng paghiwalayin ko itong dalawa. Naka-move on ng anak ko, ano? Alam niya naman sigurong pinagdaanan ng anak ko sa pamilya ni Sherwin, hindi ba? Mabait ang binata pero hindi ang pamilya niya. Kaya mabuti na lang at nagmahal muli ang aking anak. Sapat na yun para mapanatag ako. Umuwi na kami sa bahay para simula na ang pagluluto. Masarap pa rin ang tulog ni Anika. Mukhang sinusulit niya ang tulog niya kasi hindi niya yun nararanasan noong nagtatrabaho pa siya sa poder ni Lady Grace. Naisipan kong magluto ng escabeche. Tinulungan ako ni tita sa paghihiwa ng mga sangkap. Tahimik kong nililinis ang isda nang magsalita siya. Ang gusto ko talaga na mapapangasawa ng anak ko yung magaling at masarap magluto. Mahilig kasing anak kong kumain. Pumapayat na siya ngayon siguro dahil sa trabaho niya. Pero ngayong nandito na siya, sana'y kakain na siya ng marami. Bakit ho? Hindi ba marunong magluto yung ex niya? Hindi na kailangan, iho. Marami yung kasambahay. Pinakamayaman ng pamilya na yun sa isla. May mga negosyo. 2 taon din ang relasyon nila ng anak ko bago ito natapos kasi naikasal nga sa iba. Kaya ikaw, wag kang mabahala. Hindi na babalik ang anak ko sa lalaking yon kasi siya naman ang nang-iwan. Iniwan niyang lalaking yon para maikasal ito. Napanguso ako. Ma! Sabay kaming napalingon sa bagong labas ng kwarto na si Anika. Nag-iinat siya kahit umangat ang suot niya. Agad akong nag-iwas ng tingin. Ang sarap naman ng tulog ng anak ko. Oo mama, ngayon lang ako nakatulog ng maayos eh. Ang bango niya na. Anong niluluto niyo? Ang asawa mo nagpresentang magluto. Mukhang masarap. Lumapit si Anika sa akin at tiningnan ako. Marunong ka pala magluto? Ang galing ah. Nasanay na ako. Alam mo, iho, may restaurant dito sa isla. May resort kasi rito. Baka gusto mong mag-apply. Nangangailangan din yun ng cook. Resort ni na Sherwin nga lang. Ma, may iba pa bang hiring dyan? Pwede kaya ako dyan? Di ko naman naakitin yung si Sherwin. Naku, hindi ko alam anak eh. Diba, huling yung usap ng ina ni Sherwin magkagalit kayo? Naibagsak ni Anika ang kanyang balikat. Susubukan kong mag-apply. Mas maganda kung dito ka na lang, Anika. Housewife, kumbaga. Napahawak siya sa balikat ko't bumulong. Mukhang sineseryoso mo na yata yung pagiging asawa ko ah. Effective. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kanyang sinabi. O sige, pero sasamahan kita sa pag-a-apply. Syempre, support dapat ang asawa. Humagikhik siya at lumayo na ng bahagya para tingnan ang aking ginagawa. Talaga? Oo, para may trabaho ka na. Magaling ka palang magluto eh. Kaya ko makipagplastikan sa mga yun doon. Makapasok ka lang. Dapat sumama ako kasi baka hindi ka nila papasukin dahil sa akin. Pero bago yan, dapat maging judge ako ng luto mo. Napangiti ako. O sige, susubukan ko. Tinikman ni Anika ang luto ko pagkatapos itong maluto.
Nagulat ako nang inangat niyang isang paa niya at nilapag sa upuan niya. Sinaway agad siya ni tita. Ano ba yan, Anika? May asawa ka na eh. Ayusin mo nga yung pag-upo mo. Busangot na napaupo ng maayos si Anika at tumingin sa akin. Sinerve ko sa harapan niya ang escabeche. Napadila siya sa ibabaw ng kanyang labi. Mukhang masarap pa. Tingnan natin. Kumuha siya ng kanin. Kinamay niya lang ang kanin patungo sa kanyang pinggan bago hinalo ang ulam. Hindi ko maiwasang mapalunok. Ngayon lang ako nakaramdam ng kaba. Noong mga tiyuhin ko pang nilulutuan ko, wala naman akong pake sa reaksyon nila. Kasi wala naman silang pake. Ang importante sa kanila, may laman lang ang kanilang mga tiyan. Pero dito kay Anika, mapapadasal ka na lang talaga kahit hindi ka madasalin. Tinikman niya ang ulam na aking niluto. Pareho kami ni tita na nag-aabang sa kanyang reaksyon. Pagsubo niya sa kanin na may ulam, napapikit siya. Napalunok ako lalo. Matagal siyang pumikit. Ninanamnam ang pagkain. Halos hindi na ako huminga kasi hinihintay ko ang magiging komento niya. Anak, ang tagal naman. Ano ba masasabi mo? Tanong ni tita sabay sulyap sa akin. Napasapo sa dibdib niya si Anik at nagmulat. Napatingin siya sa akin bago sa kanyang ina. Anak, ayos ka lang ba? Biglang natumba si Anika sa kanyang inuupuan, kaya't agad ko siyang sinalo. Hala! Ano nangyari, anak? Natatarantang sambit ni tita. Pati ako namutla na sa nangyari. Ano bang nangyayari? Ay mali ba sa pagluluto ko? Anika! Biglang nagmulat si Anika sabay ngisi. Nag-angat din siya ng peace sign. Ang sarap! Natigilan kami pareho ni tita. Maingat kong ibinalik sa upuan niya si Anika habang tumatawa siya. Anak naman eh! Masarap nga, sobrang sarap. Binibiro ko lang kayo. At humagalpak siya ng tawa. Tumingin siya sa akin. Ang sarap mong magluto, Gregory. Pasadong pasado na. Saan pasado? Sa pagiging asawa mo ba, iha? Siyempre, dun sa restaurant ni Sherwin. Ngising-ngising niyang sabit nagpatuloy na sa pagkain. Hindi pa rin ako makaget over. Siguro nagulat lang ako na ganun ang reaksyon niya. Akala ko may masama na sa niluto ko. Hindi ka pa ba kakain? Sorry na nga eh, binibiro lang kita. Sobrang sarap ng luto mo. Uubusin ko to. Pinisil niya ang pisngi ko gamit ang kaliwa niyang kamay bago nagpatuloy sa kanyang kinakain. Nagtagal ang tingin ko sa kanya. Ang lakas niyang kumain. Parang hindi siya pinakain ng maayos sa trabaho niya. Napailing na lamang ako saka napangiti na rin. Anika's point of view. Aray! Napairap na lang ako dahil sa daing ni Gregory nang ayusin ko ang kanyang buhok. Isang linggo nang nakalipas magmula nang tumira siya sa isla. At ngayon, inaayusan ko siya kasi mag-a-apply siya ng trabaho bilang chef sa resort ni Sherwin. Kailangan niya kasing magtrabaho para hindi magduda si mama sa amin. Nagustuhan na ni mama si Gregory, kaya dapat mas magustuhan niya pa ito. Ayaw ni mama sa tambay. Kahit gaano pa kagwapo itong si Gregory, kapag wala kang maipakain sa aking bibig, bubulong yun sa akin na hiwalayan na ako. Hindi ka ba nag-aayos ng buhok? Nahihirapan ako ah. Ani ko matapos suklayan ang kanyang buhok na medyo mahaba. Mabuti na lang at gwapo ka, konting ayos lang. Hinawakan ko ang kanyang babakit na patingin siya sa akin. Ngumuso ako. Ano bang gagawin natin dyan sa buhok mo? Talian natin para mas gagwapo ka. Walang magawang HR kung hindi tanggapin kasi may gwapong chef. Makakaakit ka ng maraming customer. Talaga bang gwapo ako? O binibiro mo lang ako? Naku, gwapo ka talaga. Hindi ka iiyakan ng anak ng mayor kung hindi. Natahimik siya. Hindi na rin ako nagsalita dahil baka kung ano pang masabi ko. Anak, tapos na ba kayo? Nandito ng tricycle. Sigaw ni mama sa labas. Oo, tapos na. Basta tandaan mo Gregory ah, asawa mo ko ah. Huwag mo akong itatanggi. Nakasalalay ang pagtira mo sa isla. Kung ikaw madudulas, bahala ka na riyan. Hindi na kita matutulungan. Umangat ang kilay niya. Talaga? Baka ikaw itong madulas kapag nakita natin ng ex mo. Ako pa itong itatakwil mo. Sumeryoso ang aking muka. Kita ko na natigilan siya at nag-iwas ng tingin. Hindi mangyayari yon, nakamove on na ako sa kanya. Sumakay na kami ng tricycle patungo sa resort na 2 kilometro lang ang layo. Pagdating namin doon, inayos kong kwelyo ni Gregory para magmukha naman siyang presentable.
Naka-ponytail na rin ang medyo mahaba niyang buhok. Ang gwapo mo talaga. Hindi ko mapigilan. Namungay ang kanyang mga mata. Sinong mas pogi sa aming dalawa ng ex mo? Napangiwi ako sa tanong niya. Grabe naman yan. Siyempre, si Sherwin pogi. Umasim ang kanyang mukha kaya tinawanan ko siya. Pero ikaw ang pinakagwapo. Napaiyak mo nga si madam eh. Paano ba naman? Ikakasal siya sa isang pangit. Iiyak talaga yun. Ikaw, iiyak ka kaya sa akin? Depende. Baka iiyak ako kapag nahuli tayo ng tiyuhin mo. Gusto tuloy kitang paiyakin. Ha? Paiyakin sa sarap. Namilog ang matakot na imagine ko agad ang ibig niyang sabihin. Napayakap ako sa sarili ko. Natawa siya. Manya ka pala? Ano bang iniisip mo asawa ko? Siyempre paiiyakan kita sa sarap ng luto ko. Humagikik siya nang makitang reaksyon ko. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Naku, kapag ikaw ang paiiyakin ko, uuwi ka talaga sa mga tiyuhin mo. Tara na nga! Kailangan mong makatrabaho, no? Pagpasok namin sa loob ng resort, bumungad agad sa akin ang likuran ni Sherwin. May tinuturo siya sa isang utusan niya. Nagpalingaling nga ako dahil sa ganda ng resort. Matagal na nung huli akong pumasok rito. Magandang umaga po, ma'am, sir. Sinalubong kami ng isang staff kit na palingon si Sherwin sa amin. Kita ko ang paglaki ng kanyang mga mata. Tipid akong ngumiti sa kanya bago hinarap ang staff. Nakita namin ang poster sa isang page eh. Naghahanap kayo ng chef. Mag-a-apply kasi yung asawa ko. Nakalapit na si Sherwin sa amin. Napagtanto ko na mas matangkad pa pala si Gregory kesa kay Sherwin. Hiring din kami ng mga staff rito. Baka gusto mo rin mag-apply, Anika? Sapaw bigla ni Sherwin. Humawak ako sa braso ni Gregory. Ayaw kasi ng asawa kong pagtrabahuhin ako eh. Housewife lang daw ako, sabi niya. Kaya nandito ako para samahan siya mag-apply. Hiring pa kayo, di ba? Ang staff ang sumagot. Yes po, we're still hiring po. Sumama ka po sa amin, sir. Para po sa interview at makita namin ang galing mo sa pagluluto. Pwede bang sumama? Hindi ka naman nag-a-apply eh. Ani Sherwin. Bumusangot ako at tiningnan si Gregory. Sayang, hindi ko makikita ang galing ng asawa ko sa pagluluto. O sige, good luck. Lumapit ako kay Gregory at hinalikan siya sa pisngi. Kita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala kaya't kinindatan ko siya. Nang sumunod na siya sa babae, naiwan naman akong kaharap si Sherwin na hindi na maipintang muka. Sa labas na lang ako maghihintay. Mukhang matatagalan pa ang asawa ko eh. Lalabas na sana ako sa resort nang magsalita si Sherwin. Pwede ba tayo mag-usap, Anika? Anong pag-uusapan natin? Kita ko ang pagsusumamo sa kanyang mga mata. Parang alam ko nang ibig sabihin. O sige, pagbibigyan kita ngayon. Saan tayo mag-uusap? Dinala niya ako sa pool area ng kanilang resort. Walang naliligo kaya tahimik ang pwesto namin. Naglapag ang waiter ng mango shake. Napatingin ako kay Sherwin. Pwede mo nang sabihin ang gusto mong sabihin, Sherwin. Kamusta ka na? Narinig ko kay tita na hindi ka na pala umuwi mula nang maghiwalay tayo. Ngayon ka lang bumalik. Ayos lang naman ako. Umuwi ako kasi nagpakasal ako. Pinakita ko ang singsing ko. Huli na pala ako. Wala na kami ni Faith. Hindi kami nag-work eh. Ganun talaga siguro. Kami ni Gregory nagkakasundo naman kami. I still love you, Anika. Bumalik ako rito kasi umaasa akong magkakabalikan tayo. May mga bagay talaga na hindi na dapat babalikan, Sherwin. Natapos lang kwento natin 2 years ago. At masaya na ako ngayon sa asawa ko. I can offer you friendship pero alam kong hindi yun pwede. Malungkot niya akong tiningnan. Hindi ko inaasahan na kasal ka na pala. The last time I checked, you're still single. Pribadong tao lang talaga ako, Sherwin. Ayokong maging failed muli ang relasyon na ito. Natahimik siya. Ang sarap pala sa pakiramdam na makaharap ang multo ko na walang kirot sa puso. Napatunayan ko sa sarili ko na naka-move on na ako. Wala na ba tayong ibang pag-uusapan? Kailangan ko pa kasing hintayin ng asawa ko eh. Hindi na siya nagsalita kaya tumayo na ako. Hindi man lang nagalaw ang mango shake. Hindi mo na kailangang ihatid ang asawa mo kasi hindi ko siya tatanggapin dito sa resort na ito. Umawang ang aking labi. Please understand na hindi ko kayang makita kayo sa resort na ito. But if you were mine, hahayaan ko siyang magtrabaho dito.
Umigting ang aking pangangunit, tumango ako. I get it. You're unprofessional, Sherwin. Okay lang din. Ayoko ring makitang asawa ko na may boss na kagaya mo. Na hindi pa rin tanggap ang lahat. He doesn't deserve to have a boss like you. Sana makahanap ka ng chef. Iuuwi ko na yung asawa ko. Kulong-kulong aking dugo sa kaloob-looban. Pero nagawa ko pa ring maging formal sa kanyang harapan. Iniwan ko si Sherwin sa pool area at hinanap si Gregory. Nakita ko siyang ngiting-ngiti habang sinasagot ang tanong ng isang babae. May dish na rin sa kanyang harapan. Mukhang pinaluto siya. Pero sayang lang din ang oras niya kasi hindi siya tatanggapin ni Sherwin. Gregory! Napalingon silang lahat sa akin. Anika, nagustuhan nilang luto ko. Umuwi na tayo, Gregory. Huh? Hindi ka rin naman tatanggapin kahit umuwi na tayo. Napatayo ang babae. Miss, actually, he's hired. Ang boss niya mismo ang nagsabi na hindi siya tatanggapin. So hindi na dapat nagsasayang pa ng oras ang asawa ko rito. Lumapit ako kay Gregory at hinawakan siya sa kamay. Let's go! Nagpahila lamang si Gregory sa akin at hindi na umepal pa ang mga kausap niya. Humigpit ang hawak ko sa kanya habang papalabas hanggang sa may nabangga kami. Ouch! Nag-angat ako ng tingin at isang lalaking nabangga namin. Sa palagay ko, guest siya sa resort na ito. Sorry po. It's okay, iha. Binalingan niya si Gregory. You're here, iho? I didn't expect to see... Hindi na natapos ng lalaki ang kanyang sasabihin nang si Gregory naman ang humila sa akin palayo. Nabuo tuloy ang pagtataka sa aking isipan, lalo na nang tuluyan na kaming makalabas ng resort. Kilala mo yun? Agad kong tanong. Hindi. Malamig niyang wikat agad nagpara ng tricycle para makauwi na kami. Ibinalita ko kay mamang nangyari sa resort habang si Gregory, tahimik lang. Hindi ko maiwasang mag-alala. Paniguradong kilala niya ang lalaking nabangga ko kanina. Pero ayoko namang manghimasok dahil baka ayaw niya ring sabihin. Nagbago ng isip ko sa lalaking yon. Ang akala ko mabuting lalaki ang si Sherwin. Hindi ko akalaing hindi siya tanggap dahil lang sa feelings niya. Ay nako, ayos lang yan iho. Huwag kang malungkot. Marami ka pang trabahong magagawa rito kung gusto mo. Pwede kang matutong mangisda. O di kaya gumawa na lang tayo ng maliit na karinderya. Nang makatikim naman ang mga kapitbahay natin sa luto mo. Pero tingin ko talaga, hindi siya nalungkot doon. May kinalaman ito sa lalaki kanina kahit nang nasa kwarto na kami, hindi ko na napigilan. Pwede mo namang sabihin sa akin yung iniisip mo. Gregory, partners in crime tayo, di ba? Sino ba yun? Napatingin siya sa akin. Papa ko. Umawang ang labi ko. Ha? Tunay kong tatay. Ha? Bakit tayo umalis? Dapat kinausap mo. Siyang nag-abandon na sa akin kahit hindi ko siya gustong pakisamahan. Natigilan ako. Hindi ko nga alam kung bakit siya nandito pero hindi magandang balita to para sa akin. Bakit? Pipilitin niya akong ibalik sa kanila para manahin ang negosyo niya. Namangha ako ron. Uy, di magandang balita yun. Hindi mo na kailangang maghirap. Yung tiyuhin mong masama, pwede mo nang ipakulong. Anak ako ng kabit niya, Anika. Ayaw sa akin ng asawa niya. Kaya ako iniwan sa kalye noon. Ngayon hinahanap nila ako kasi wala silang paggagamitan. Wala ng anak nila na lalaki kasi namatay ito sa sakit na kanser. Ngayon, gusto nilang bumalik ako. Pero ayoko. Kontento na ako sa buhay na mayroon ako ngayon. Anong plano mo? Aalis ka ba rito? Hindi ako aalis. Nagpapanggap tayo, di ba? Ayoko namang iwan ka nang hindi natatapos ang problema natin sa mga tiyuhin ko. At tipid na ngumiti siya sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Nanatili kasi ang tingin ko sa kanya. At ang kasabay nito ay ang paglakas ng tibok ng puso ko. Para akong nabingi sa lakas ng pintig nito. Nang tumingin siya sa akin, natauhan ako at tumikhim. Ikaw ang bahala pero kung sakaling balak mo, sabihin mo sa akin para matulungan kita. Ngunit hindi ako makakasama sa iyo kasi ayoko nang maiwan ulit si mama. Tumango siya sa akin at hindi na nagsalita. Hindi naman natapos ang buhay namin dahil lang sa hindi tinanggap si Gregory. Nagkaroon pa nga siya ng ibang hobby na nagustuhan niya. May kilala kasing mangingisda si mama at tinuruan niya si Greg kung papaanong gagawin to. Kaya ngayon, sumasama na ako sa kanya para malaman kung magaling na ba siyang mangisda.
Sige nga, pakitaan mo nga ako. Hamon ko tumalukip-kip. Hapon na kaming nagtungo kaya't hindi na masyadong mainit. Tumayo siya sa bangka, kaya gumewang ito ng kaunti. O sige, pakikitaan kita. Kinuha niyang lambat at hinulog ito sa dagat. Taas noon niya akong binalingan. Anong magiging reward ko kapag napatunayan ko na marunong na ako? Grabe, may reward talaga. Oo naman, kapag hindi ko napatunayan, magiging alipin mo ako araw-araw. Napaisip ako. Kapag napatunayan mo na marunong ka, ako naman na magluluto para sa'yo. Goods ba yon? Gumuso siya. Ibang gusto ko. Ano bang gusto mo? Tinapik niya ang pisngi niya. Halikan mo ako rito. Yun ang gusto kong reward. Napasinghap ako. Bakit ko naman gagawin yun, Aber? Kasi mag-asawa tayo. Natahimik ako. Ngumiti siya sa akin at naghubad ng pang-ibabaw na damit. Napaiwas ako ng tingin. Hawakan mo. At itinapon niya sa akin ang damit niya. Bago pa ako makapagsalita, nag-dive na siya sa ilalim ng dagat. Naiwan akong mag-isa sa bangka at napatingin sa hawak kong damit niya. Nang inamoy ko ito, naamoy ko agad ang kanyang pabango. Nakagat kong ibabang labi ko sa napangiti na lamang. Ilang minuto kong hinintay ang pag-ahon ni Gregory pero hindi pa rin siya umaahon. Naibaba kong damit niya at napatayo. Gregory! Kinabahan ako. May nakita akong bula mula sa ilalim kaya't nakaramdam ako ng takot. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nag-dive na ako sa dagat kahit wala akong mga gamit. Nakita kong lambat na hinulog niya na meron ng mga isda. Pero hindi yun ang inaalala ko. Nasaan na si Gregory? Umahon ako nang mauubusan ako ng hangin at kumapit sa gilid ng bangka. Nagpalingalinga ako. Halos hindi na makahinga ng maayos dahil sa kaba. Gregory! Hindi to magandang biro ah! May napadaan na ibang mangingisda. Ayos ka lang ba, iha? Si Gregory po kasi hindi pa umaahon eh. Anikot nangingilid na ang luha sa aking mga mata. Ah, yung asawa mo ba? Baka naman nagtungo lang sa ilalim. Magaling sumisid yun eh. Po. Bago pa ako nagpatuloy sa aking sasabihin, may bigla na lang umahon sa aking harapan na halos maglabas ng puso ko sa aking katawan. Ngising-ngisi siya nang umahon sa harapan ko habang may pinapakita sa akin. May nakita akong perla sa ilalim, Anika. Tingnan mo. Pero hindi ko magawang maging masaya sa kanya. Dahil mas nangunguna sa puso ko ang pag-aalala. Iniwas kong tingin sa kanya at aakit na sana sa bangka nang pigilan niya ako. Teka, umiiyak ka ba? Napasinghap ako. Hindi, bitawan mo ko. Aakit na ako. Tumalon ka ba rito kasi akala mo nalulunod ako? Inis ko siyang nilingon. Hindi ka naman nalunod, Kit. Okay na. Sige na, aakit na ako. Ngunit hindi niya ako hinayaang makaakyat. Kinulong niya ako bigla sa bisig niya kahit namilog ang aking mga mata sa sobrang lapit namin. Oh, andyan na palang asawa mo, Anike. Maiwan ko na kayo, ha? Ani ng mangingisda bago lumayo sa amin. Nakatingin lang si Gregory sa akin. Ano? Nag-aalala ka? Malamang, responsibilidad kita dahil akong nagdala sa'yo sa islang ito. Sa susunod, sabihin mo naman sa akin kung anong gagawin mo, okay? Baka nakalimutan mo nang may kasama ka. I'm sorry. Gusto kong kunin kasi ito eh. Nagpakitang gilas ako ngayon pero mukhang hindi yata dapat kasi nagagalit ang misis ko. Sorry na. Hindi man lang siya nalungkot na naiinis ako. Ngumisi pa siya. Sorry na. Hindi na mauulit, okay? Siya na mismong nagbalik sa akin sa bangka at ang tuwalya na para sa kanya, nakayakap na sa akin. Pinagmamasdan ko siyang hinihila paangat ang lambat at nanlaki ang mata ko nang makita ang mga isda na nahuli niya. Ang dami! See? Marunong na ako, Anika. Sa isang linggong pagtuturo sa akin ni Manong Cardo, natuto ko. Kaya dahil napatunayan ko sa iyong marunong ako, gusto ko nang matanggap yung pinag-usapan natin. Napairap ako. Hindi ko ibibigay. Matapos mo akong pakabahin kanina, binabawi ko na. Nang natapos niyang mahilang lambat, lumapit siya sa akin. Ayos lang, ako na lang ang magbibigay. At hinalikan niya ako ng madalian sa pisngi. Gulat ko siyang tiningnan. Ngumiti siya. I'm sorry kung pinag-alala kita, okay? Hindi na talaga mauulit, I promise. Masaya ang pamumuhay namin sa isla.
Nakalimutan na nga namin ang katotohanan ng pagsasama namin dahil dito. Ang sayang kasama ni Gregory. Hindi ka rin magugutom kasi gumagawa talaga siya ng paraan para lang may makain kami na masasarap. Kaya gustong gusto siya ni Mama. Palagi siyang may plus points dito. Hindi na rin siguro masama na hindi siya natanggap bilang chef sa resort ni Sherwin. May bago siyang natutuhan na pwede niyang pagkakitaan. At iyon ay ang pangingisda. Anak, isang linggo pala akong mawawala rito sa isla. Bibisitahin ko kasi ang aking kapatid sa bayan. Ayos lang ba kayo rito? Opo, ayos lang kami rito, Mama. Mag-iingat ka, ha? Tumingin si Mama kay Gregory. Ikaw nang bahala sa anak ko, Gregory. O sige po, tita. Ano ba yan? Hanggang ngayon yan pa rin ang naririnig ko sa bunganga mo. Tawagin mo akong Mama kasi anak na rin kita, okay? Ani kapag sabihan mo ngayong asawa mo na Mama nang itawag niya sa akin. Ilang buwan na kayo rito para pa rin siyang nagbo-boarding house. Sige po, Mama. Ako na pong bahala. Pagkaalis ni Mama, binalingan ko si Gregory. Ngising aso siya ngayon kaya kunot-noo ko siyang tiningnan. Narinig mo yon? Mamang itatawag mo sa kanya kung ayaw mong mabisto. Lumapit siya sa akin. Hindi naman tayo mabibisto eh. Napairap ako. Kahit na. Umupo siya sa tabi ko. Baka gusto mong totohanin na talaga natin ito. Like magpakasal na tayo ng totoo? Namilog ang mata ko sa kanyang sinabi. Ha? Eh single ka naman. Single din naman ako. Kung gusto mo gawin na lang natin tong tunay. Nagkakasundo naman tayo eh. Seryoso ka ba? Inakbayan niya ako. Seryoso ko, Anika. Napalunok ako lalo na nang pumungay ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang baba ko. May aaminin ako sa'yo. Ano yun? Ang totoo, matagal na akong... Biglang may kumatok sa pinto ng aming bahay kaya't napalingon ako sa pinto. Tumayo ako at iniwan saglit si Gregory para buksan ang pinto. Pagbukas ko, napaatras ako nang makita ko kung sino ito. Hello, Iha. Nandyan ba si Gregory? Napalunok ako at lumingon kay Gregory na ngayon ay kunot ang noo. May problema ba, Anika? Hindi ko sinagot si Gregory. Hinarap ko ang lalaki. Ano pong kailangan niyo sa kanya? Gusto ko lang naman siyang makausap, Iha. Naglahad siya ng kamay. Tiningnan ko ito. George Zulueta nga pala, ama ni Gregory. Bago ko matanggap ang kamay niya, biglang may humila sa akin. Pagtingin ko, si Gregory na ito na mariin ang tingin sa kanyang ama. Anong pag-uusapan natin? Ang huli nating pag-uusap, tinanggihan kong alok nyo. Hindi ko tatanggapin kaya't wag nyo na akong pakialaman. Well, baka may pakika kung malalaman mo kung anong pag-uusapan natin. Iha, hayaan mo akong makausap ang anak ko kahit saglit lang. Napatingin ako kay Gregory na nasa kanyang ama pa rin ang tingin. Unti-unti kong inalis ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya, kaya't napabaling siya sa akin. Kausapin mo muna siya, Gregory. Anikot ngumiti sa kanya. Baka naman kailangan nyo rin talagang mag-usap. At saka ko sila tinalikuran para bigyan sila ng space. Hindi rin naman ako pwedeng makinig kasi sa kanila na lang yon. Ano man ang sugat sa puso ni Gregory, sana mawala na yon. Gregory's point of view. Pumasok ako sa kotse ni Papa ngayong gusto niya ako makausap. May ibinigay siya sa akin ng mga papeles kaya't napatingin ako rito. Hindi ka kasal sa babaeng kinakasama mo ngayon. Wika niya. Hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. Pinaimbestigahan mo kami? Well, naghahanap ako ng paraan para kausapin mo na ako. Ano ba talagang kailangan mo? Bumalik ka, anak. Yun lang. Matapos ng ginawa niyo ng asawa mo sa akin, kailangan niyo na ako? Anak kita sa labas kaya't naiintindihan kong asawa ko kung nagawa ka niyang iwan sa kalye. Kasalanan ko bang ipinanganak ako? Ha? Huwag na nating pag-usapan pang nakaraan. Nandito ako para makipag-usap tungkol sa ngayon. Alam kong dahilan kung bakit ka naririto. Hinahabol ka ng dalawang lalaki na kumupkup sa'yo, di ba? Kayo ng babae mo. Unti-unting kumuyom ang aking kamao. Nalaman na nila kung saan kayo nagtatago. Papunta na sila rito, kaso pinatigil ko sa mga tauhan ko. Nasa kamay ko na sila ngayon, iho. Natigilan ako. Pinaghahanap din sila ng mga pulis dahil sa tawag ng pagkidnap sa anak ng mayor, kahit hindi naman totoo. Natakot ang mayor sa kaligtasan ng kanyang anak na si Lady Grace, kaya't hindi natuloy ang kasal.
Ngayon kung bibitawan kong dalawang lalaking yun, maaaring makarating sila rito at tatargeting ka nila. Magugulo ang payapang buhay ng babaeng kinakasama mo ngayon. Ano bang gusto mong iparating? Ipakukulong ko ang dalawang yon at hindi nila mahahawakan ang kinakasama mo ngayon. Pero ang kapalit nun, bumalik ka na sa amin. At magpakasal kay Lady Grace. Kasosyo ko na ngayon ng mayor at gusto niya na kasal ka sa kanyang anak. Dahil nag-back out ang nauna nitong fiancé. Kapag gagawin mo yon, mapoprotektahan mo si... Salamat, pero kaya namin ang mga sarili namin. Pagputol ko sa kanya, hindi ko tatanggapin niyang alok mo. Hindi ako babalik sa pamilyang umabandon na sa akin. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko namang gusto. Salamat pero hindi ko tatanggapin ang alok mo. Sana wag mo nang guluhin ang buhay ko. Binuksan ko ng pinto ng kanyang kotse at lumabas na. Ngunit nagsalita siya. Alam kong babalik ka rin, Gregory. Babalik ka rin. Sinara kong pinto at tiningnan ng kanyang kotse na umandar na palayo sa akin. Bumalik ako sa loob ng bahay na may malalim na iniisip. Agad akong nilapitan ni Anika. Ayos ka lang? Tiningnan ko siya. Ayokong mapahamak pa si Anika. Ayoko rin siyang iwan lalo na ngayon na hindi ko pa nasasabi sa kanyang nararamdaman ko. Masaya akong nakasama't nakilala ko siya. Kaya't hindi ko hahayaan na dahil sa akin, mawala ang kanyang ngiti. Mahal kita, Anika. Namilog ang kanyang mata sa bigla kong pag-amin at napaatras. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Ha? Matagal na. Kahit nung dinedate ko si Lady Grace. Napatakip siya sa kanyang bibig. Ikaw naman talaga. Nautusan lang ako doon kay Lady Grace pero ikaw talaga. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Papa na nalaman na ng dalawang tiyuhin kong andito tayo. Umalis tayo ngayon bago pa tayo maabutan. At alam din ni Papa na hindi tayo totoong kasal. I'm sorry kung nadadamay ka sa gulong ito. Pero, pwede ka bang sumama sa akin? Saan naman tayo pupunta? Sa malayo. Babalik tayo kapag wala na sila rito. And we will get married for real. Kung gusto mo to, tutuhanin na natin ang lahat. Nang hindi siya nagsalita, dalawang kamay na ang humawak sa kanyang kamay. Please, umalis na tayo. Sige, aalis tayo. Kailangan ba nating magdala ng mga damit? Oo, kahit konti lang. Nag-impake ng konting damit si Anika habang ako'y nag-iisipan ng lugar kung saan muna kami tutungo. Ayokong bumalik sa pamilya na umabandon na sa akin. Alam ko na gagamitin lang nila ako kasi wala nang dapat na gagamitin nila. Kaya hanggat makakaya ko, iiwas kami sa dalawang baliw na yun. Totoo man o hindi ang sinasabi ni Papa, mas importante ang kaligtasan ni Anika. Madaling araw kaming sumakay sa bangka. Nilagyan ko ng jacket si Anika dahil sobrang ginaw. Nakahawak din siya sa aking kamay para magbigay ng init. Ayos lang ba talaga sa'yo? Oo naman. Ayaw ko rin naman na mapahamak ka kahit sasama ako sa'yo. Hindi ko hahayaang mapahamak kang mag-isa, Gregory. Humigpit ang hawak ko sa kanya. Kaya mas lalo kitang minamahal eh. Napasinghap siya at nag-iwas ng tingin. Huwag kang ganyan. Saka na natin yan pag-usapan kapag nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Tumango ako, saka bumaling sa isla na papalayo na sa aking paningin. Anika's point of view. Nandito na po tayo. Bumaling kami sa lugar at nakita namin na nasa dalampasigan na kami. Naunang bumaba si Gregory bago niya ako binuhat pababa. Salamat. Ani Gregory sa nagsagwan bago ako binalingan. Ayos ka lang? Inaanto ka pa? Umiling ako. Hindi, umalis na tayo. Hinawakan niya ang aking kamay saka umalis na sa dalampasigan. Kaso hindi pa man kami nakalalayo, bigla na lamang kaming natigilan ng may humarang sa amin. Napasinghap ako nang makita kong isang matabang lalaki. Saan kayo pupunta ha? Namilog ang aking mga mata. Liliko na sana kami kaso naroroon din ng isa. Namilog lalo ang aking mga mata. Sa wakas, natuntong ko rin kayo, Gregory. Ilang buwan rin kayong nagtago, lalo ka na, Gregory ah. Traidor ka! Humigpit ang hawak sa akin ni Gregory. Nabugbog kami ng tauhan ng nagpakilalang papa mo. Bigating ka pala. Dapat sa kanya na lang pala kami humingi ng pera eh. Mabutit nakatakas kami. Maglalabas ng perang papa mo kapag ikaw ang hinostage namin. Napasinghap ako. At ikaw babae ka, hindi ka sana madadamay ngayon eh. Kung hindi numero ng pulis ang ibinigay mo. Nagngit-ngit ang ngipin ko sa narinig.
Dapat lang kayong ipapulis kasi mga kriminal kayo. Kung gusto niyo ng pera, di magtrabaho kayo. Ang lalaki niyong taong tatamad niyo. Kriminal? Yung katabi mo, kriminal din yan. Kasabwat namin yan, pero tinraidor kami. Ngayong nahanap ko na kayo, tuturuan ko yan ng leksyon. Lumapit ang isang mataba kay Gregory. Akala ko tatakbo kami pero tinulak ako ni Gregory sa gilid at inilagan ng suntok ng mataba. Saka siya sumuntok pabalik. Napaatras ako sa aking nakita at nakita ko ang paglapit ng isa pang mataba sa akin. Kaya hinampas kong dala kong bag sa kanya. Kaso hindi man lang siya natinag kahit sinampal ko siya sa muka. Aray! Napadaing ako kasi ang kapal na mukha niya. Ngumisi siya. Huwag ka nang manlaban. Talo na rin naman kayo eh. Walang tutulong sa inyo rito. At dahil hindi gumana ang aking napakalakas na sampal, tinadyakan ko ang kanyang iniingat-ingatan. Kaya't napayuko siya't napadaing. Kala mo ah? Binalingan ko si Gregory na nasa lupa na. Dinaganan ng mataba niyang tiyuhin kaya't nataranta ko. Akmang tutungo na sana ako sa kanya para tulungan siya nang may yumakap sa akin mula sa likod. At bago pa man ako makapiglas, isang matulis na bagay ang pumasok sa aking katawan at nagpatigil sa aking paggalaw. Anika! Sigaw ni Gregory nang nasaksihan niya yon at agad itinulak palayo sa kanyang nakadagan sa kanya. Napaubo ko ng dugo lalo na nang diinan lalo ng mataba ang pagsaksak niya sa akin sa tagiliran. Nanlabo ang aking mga mata at nang hugutin niya yon, kumawala siya sa pagkakayakap sa akin, kaya't bumagsak ako sa lupa. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay sa lugar na yon. At pagising ko, nasa ospital na ako. Agad tumayo si mama nang makitang gising na ako. Anak, salamat naman at gising ka na. Lumapit siya sa akin. Tiningnan kong sarili ko at may dextrose nang nakadikit sa aking katawan. Mukhang mamahalin ditong ospital na ito dahil ako lang mag-isa sa kwarto. May aircon pa. Sinubukan kong bumangon pa upo. Nag-iingat ako dahil baka kumirot ang saksak pero wala naman pag-upo ko. Ilang araw akong natulog, mama. Buti buhay pa ako. 1 linggo. Naoperahan ka, anak. Nasaan si Gregory? Asan ang 2 mataba na yon? Ang may gawa nito sa'yo nasa kulungan na. Si Gregory naman hindi ko alam, anak. 1 beses ko lang siyang nakita at hindi na bumalik eh. Pero may iniwan siyang sulat para sa'yo. Kumunot ang noo ko nang inilahad ni mama ang isang sobre. Tinanggap ko to at binuksan ang laman. Sulat nga ito na galing sa kanya. Tahimik ko itong binasa. Anika, I'm sorry dahil nadamay ka sa nangyayari sa buhay ko. Hindi ko kayang mahirapan ka dahil sa akin. Ayokong masaktan ka pa dahil sa akin kaya pasensya na kung wala ako sa tabi mo ngayon. Pero tandaan mo na totoo ang aking sinabi. Mahal kita at matagal na kitang gusto. Kahit hindi ko pa nakikilala ang amo mo noong nagtatrabaho ka. Hindi mo ba naaalala na nilapitan mo ko dati dahil nasira ang sasakyan na sinasakyan ninyo ni Lady Grace? Doon kita nakilala. At doon ko nalaman anak ng mayor ang pinagsisilbihan mo. Sana mapatawad mo ko sa gagawin ko. I will marry Lady Grace. And will go back to my family for your sake. Kasal namin ngayong linggo, 2:00 ng hapon. I love you, Anika. Sana sa susunod na buhay totoong asawa na kita. May inihabilin akong kwintas na may perlas. Ito'y simbolo ng aking pagmamahal sa'yo. Sinisid ko ito dahil mahal kita. At gusto kong paghirapan ng mga bagay na para sa'yo. Gregory. Napakurap-kurap ako. Anong kalokohan to? Ikakasal siya kay Madam Lady Grace? At talagang may petsa pat oras ha? Anong gusto niya, attend ako? Nabanggit sa kanyang sulat ang kwintas. Wala sa sariling napatingin ako sa sarili ko. Nakita ko ang perlas na kanyang sinisid noon. Naging kwintas na ito at suot-suot ko. Napasinghap ako. Ma, anong araw na ngayon? Linggo na anak, malapit na mag-2:00. Namilog ang aking mga mata sa narinig. Ano? Kasal na niya ngayon? Agad kong kinalas ang dextrose sa aking kamay na nagpamilog ng mga mata ni mama. Anak! Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Hindi ko siya sinagot. Bumaba ako sa kama. Anak! Aalis muna ako, mama. May pipigilan lang ako. Nilukot kong papel saka tumakbo palabas ng kwarto.
Narinig kong sigaw ni mama sa aking pangalan ngunit hindi ko na siya pinakinggan. Medyo nahihilo pa nga ako dahil ngayon palang muli akong nakalakad. Naka-hospital gown lang din ako pero hindi ko na inisip pa yon. Ang iniisip ko lang ngayon ay si Gregory at ang tanga-tanga niyang desisyon. Paglabas ko sa ospital, agad akong pumara ng taxi. Paghinto ko, mabilis akong pumasok sa loob. Ma'am, saan ka pupunta? Sa simbahan, bilisan mo Manong, baka makasalpang lalaking yun. Agad pinaharurot ni Manong ang kanyang taxi. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Lalo na nang makita kong traffic. Ano ba yan? Mukhang matatagalan tayo ma'am. May naaksidente po. Lumabas na lang ako ng taxi. Teka, yung bayad mo. Bumalik ka po sa ospital Manong, babayaran kita ron. Kailangan ko munang pigilan yung kasal. Hindi na siya nakaangal nang tumakbo na akong palayo. Wala pa akong suot ng tsinelas. Kaya't sobrang sakit sa paa dahil ang init ng panahon. Hingal na hingal ako nang makarating ako sa labas ng simbahan. Narinig ko ang sermon sa loob. Hindi pwede to. Papasok na sana ako nang may pumigil sa akin na dalawang lalaki. Miss, bawal pumasok. Kuya, may umahabol sa akin. Tinuro kong likod ko. Tumingin naman sila kahit agad akong tumakbong papasok. Hoy! Hindi na nila ako napigilan dahil nakapasok na ako at pinagtitinginan ako ng mga bisita. Itigil ang kasal! Napatayo ang mga bisita sa unahan para lang makita ko at ang bride at groom napabaling sa akin. Nanlaki ang mata ni Gregory nang makita ko. Si Madam Lady Grace naman, napawi ang ngiti. Tinuro ko si Gregory. Anong karapatan mong magpaksal sa iba, ha? Anika, why are you here? Ani Lady Grace. Nakalapit ng dalawang lalaki sa akin at hinawakan ako sa magkabilang balikat. Agad akong nagpumiglas. Itigil ang kasal! Anong karapatan mong magpakasal sa iba? Matapos mong aminin sa akin na mahal mo ako? What? Napatingin si Lady Grace kay Gregory na nasa akin ng tingin. Sobrang gwapo naman ni Gregory ngayon. Talagang hinandaan niyang kasal na ito ah. Nagpagupit pa siya ng buhok. Umatras na ako dahil hinila na ako ng dalawa. Walang hiya ka! Wala kang karapatang magpakasal! Buntis ako! Nagsingha pa ng lahat sa narinig. Natigilan din ng dalawang lalaki na humihila sa akin. Umangat ang sulok ng labi ko. Sana naman effective. Kita ko ang mangha sa mukha ni Gregory. Alam niyang hindi totoo to. Pero sana naman umalis siya dyan. Baka gusto niya talagang magpakasal sa babaeng yun ha. Akala ko pa naman wala siyang gusto sa anak ng mayor at napagutusan lang siya. Hanggang ngayon ay susunod pa rin siya sa utos ng iba? Sunod-sunuran pa rin siya? O sige, magpakasal ka dyan. Ilalayo kong anak natin. Taas noo kong tiningnan ng lahat. Nakita ko si Mayor, ang papa ni Gregory at iba pang malalapit sa kanila. Lahat sila gulat na gulat. Tumalikod na ako dahil tapos na akong magsalita at ayokong makaramdam ng kahihiyan sa ginawa ko. Kapag talaga itinuloy ni Gregory ang kasal niya, habang buhay ko siyang kakamuhian. Sa gitna ng paglalakad ko palabas, biglang may kumuha sa aking kamay. Paglingon ko, si Gregory ito. Buntis ka? Nilingon niya ang pamilya niya at si Lady Grace na naiwan sa altar. Naiiyak na. I'm sorry Lady Grace. Papa, Mayor, buntis pala si Mrs. Kawawa naman. Namula ang mukha ko. Mukhang nangaasar ang walang hiya. Gregory, ani George Sulweta. Ayaw ko pala papa. Salamat sa tulong niyo sa pagpapagamot kay Anika. Pero susundin ko ang puso ko. Ayokong magsisi sa desisyon. I'm sorry kung ayaw niyo sa desisyon ko. Maghanap na lang kayo ng iba para humawak sa negosyo niyo. Pipiliin kong mag-ina ko. Pasensya na Mayor, Lady Grace. Sinulot mo siya, Anika? Ani Madam Lady Grace. Alam mong may relasyon kami, di ba? Hindi siyang sumulot sa akin, Lady Grace. Ako ang sumulot sa kanya. Huwag mo siyang pagbintangan. Again, I apologize. At napasinghap ako nang bigla akong binuhat ni Gregory na parang bagong kasal. At naglakad na kami palabas ng simbahan. Saan mo ko dadalhin? Kailangan kitang buntisin. Kailangan maging totoo yung sinabi mo para hindi ka magmumukhang sinungaling. Uminit ang pisngi ko. Sinadya mo ba ito? Para pigilan kita? Kulang na lang lagyan mo ng imbitasyon ng sulat mo eh. Oo,
kasi ayoko magpakasal. At kahit hindi ka naman pumunta, hindi ko pa rin itutuloy. Sige nga, bakit? Ano nga pala yung rason mo kung bakit mo pinigilan yung kasal? Hindi ako nakasagot. Alam nating dalawa na hindi ka naman buntis. Wala pang nangyayari sa ating dalawa kasi nagpapanggap lang naman tayo. Pero ngayon, gusto kong malaman. Tumingin ako sa kanya. Mahal kita. Ayokong maikasal ka sa iba. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Talaga? Oo, kaya huwag kang magpakasal. Kamumuhian talaga kita. Sumiksik ako sa leeg niya nang nagpatuloy siya sa paglalakad. Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapakasal sa iba. Ibinalik ako ni Gregory sa ospital ngunit hindi ko na siya binitawan pa. Tinampal na nga ni mamang kamay ko kasi iihi si Gregory pero gusto ko pang sumama. Praning ka na anak, kasalanan mo kapag nagkabato yan. Bitawan mo na nga, hindi na yan naalis. Nanlumo ako at walang nagawa kung hindi ang bitawan si Gregory. Iihi lang ako. Umirap ako. Natawa siya at lumapit sa akin para halikan ako sa labi. Namilog ako sa kanyang ginawa. Iihi lang naman babalik rin ako. Tapos, mas mahabang halik ang gagawin natin. Nalaman ko na ang papa ni Gregory ang nagpakulong sa dalawang mataba na yon dahil naabutan ng pananaksak at pambubugbog ng dalawa sa dalampasigan. Ngunit kapalit naman ay ang pagpapakasal kay Lady Grace. Hindi ko alam kung ano mangyayari ngayong umatras si Gregory dahil pinigilan ko. Sobrang selfish ko pero ayoko siyang maikasal sa iba. Gusto ko akin lang siya. Gusto ko sa akin lamang siya magpapakasal. Nang makalabas na ako sa ospital, umuwi kami sa isla. Kasama ko na si Gregory kaya't napanatag na ang aking kalooban. Kailan tayo magpapakasal? Tanong niya sa akin nang nasa iisang kama kami. Yakap-yakap ko siya. Di ba bubuntisin mo pa ako? Gusto kong buntisin mo na ako para hindi ka nababalik kay Lady Grace. Nagpalingali nga siya. Hindi soundproof itong kwarto mo. Baka marinig ni mama ang boses natin. Ang mga ungol natin. Takpan mo na lang yung bibig ko. Sige na. Ayokong bumalik ka pa ron Gawin na natin tapos sa susunod na linggo magpakasal na tayo. Ayoko na humiwalay sa'yo. Pumungay ang kanyang mga mata at hinawakan ng aking baba. Sigurado ka ba? Oo, bakit? Sobrang laki ba para itanong mo pa? Bumaba ang tingin ko sa kanyang shorts. Inangat niya ang baba ko kaya't bumalik ang tingin ko sa kanya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang akin, handa ka na bang maging isang mommy? Handa ka na bang mabuntis? Oo, ikaw naman ang daddy kaya't handang-handa na ako. Kaya huwag kang mabahala sa akin. Gawin na natin, okay? Hinapit niya ang aking bewang at napapikit ako nang siilin niya ako ng halik. Nagpakasal kami ni Gregory 1 linggo matapos naming gawin ang bagay na yon. Si mama lang ang kasama namin pero sapat na yon para maikasal kaming dalawa. Hindi ko na muling nakita pa ang pamilya ni Gregory mula ng talikuran niyang kasal. Pero ayon kay Gregory, nililigawan siyang muli ng kanyang ama para lang bumalik siya nang hindi kailangang magpakasal sa iba. Well, hindi na rin naman mangyayari yun kasi totoong kasal na kaming dalawa. Naregaluhan pala kami ni mama ng lupa dito sa isla at naisipan naming magpatayo ng restaurant at dahil nakatanggap ng malaking pera ang aking asawa mula sa kanyang papa, nakapagpatayo talaga kami ng restaurant. Wala sa sariling napahaplos ako sa aking tiyan. Kailan ba ang opening ng restaurant natin, Gregory? Yumakap si Gregory sa akin at hinaplos din ang aking tiyan. Saka na pagkatapos mong manganak. Ayoko rin namang iwang ka kaya saka na. I love you, Gregory. Hindi ako nagsisisi na pinigilan ko ang kasal mo. Ako rin naman. Hindi rin ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko. Araw-araw kitang pipiliin sa buhay ko, Anika. Nagkatinginan kaming dalawa at napapikit ako nang sumalubong ang kanyang mainit na halik sa akin. Wakas.